Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapat, maayos po tayong kalagayan lahat mga katambay. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Pakinggan po natin, makibalita po tayo sa Netherlands, sa ICC. Mga katambay sa The Hague. Dito po kay Ma'am Kitty sa kalagayan po ni dating Pangulong Duterte. Makibalita po tayo kay Ma'am Veronica Kitty Duterte. Umpisa na po natin mga katambay kung ano po ang kalagayan po nila doon. Ito na po. Yung balita na all of my siblings are back home. Because of course they have to prioritize their jobs, and of course he understands because again we have to prioritize the country and the people and how they serve. So he was very understanding with it, and it went well. Ayun, madaming chikahan sa about family matters, and then to the point na sinabi niya na ang dami ng alam ng nakikinig dito. Yun, tumawa lang ako. It was light. It was, magaan naman talaga siyang kausap. So it was light, but it was also very emotional because I'm only gonna be here for another 2 weeks before I go back and, continue with my education, with work, and with the other personal matters that I have to attend to. So he understood that also. And then I told him he told me kasi na it's okay if you are lonely, you just go home to your Mama Hanilat and to Mira. But then I told him na, don't worry about me, I'm okay, my home is wherever you are. So, ayun, he smiled, he was happy to hear that. But he also reminded me that I do have to prioritize my responsibilities also because I have a life as a 21-year-old. And I said, yes, of course, in 2 weeks I will be back home. And then the rotation of visits from the different family members will continue as usual. So, ayun, we are just hoping for good news. So, in 2 weeks time when you leave, sino pong papalit? We are not sure pa, attorney, kasi ayun nga. That's why I heard that he was, kaya medyo, kanina I mentioned that it was an emotional visit because the guard told me that he was waiting all day for us yesterday. And of course I felt really guilty. I mean, yes, it was an honest miscommunication and just the lack of organization with the arrangements namin sa DU, but he understood naman, and he said it's okay, this will not last forever and I am okay, do not worry about me. So ayun, there has been a lot of miscommunication lang lately, but ayun, naayos na namin ngayon. That's why I was able to visit. And kagaya, nakita nila kanina na late na naman ng konti. So well, I had to explain to him also that my classes was until almost 7 a.m. this morning. So I slept at 7 a.m., woke up at 12 p.m. and then I had to rush here. So Good naman na inaalaw kayo ng online. For now, it's online talaga because of the situation in the Philippines, The rain and flood. Sana yung nila, bakit ganun yung... Well, bahala na sila, I won't talk about it. But, ayun, all I can say that is he's good, he's healthy and thankful and happy that, he has family who loves him. And, ayun, sabi ko, see, you are so blessed with children and grandchildren like this. Kasi tingnan mo ngayon na matanda ka na ganito. Well, kasi it really does speak on his character as a father. Kaya kahit ang tanda niya na, kaming lahat, will drop anything and everything to be here with him. So, yeah, he was happy to hear that. So he's okay. Tatay Digong is okay. I was worried, of course, but he looked okay. Hindi siya mukhang stressed. Parati siyang tulog, and ayun, kumakain naman as what I've heard from the prison guards. Namimiss niya masahe ni Kong Kulo. Yes, ayun nga, sabi ko, sorry ha, hindi ako naka-crash course, hindi ako ganun kagaling, pero sige lang, maybe before I leave.
magmamasahe ako sa kanya. And so to make up for it, I just sang him a song before I left. And ayun, nakasmile na. So, ayun, that's all I can share because of course, we want to abide by the rules and regulations by the EU para walang unwanted consequences. Alam ba ni Tatay Digong na bawal na rin i-share yung mga... I don't think so, but he did ask if there were people, still people here, and I said yes, everyone's waiting for you. It's been 5 months, but everyone's just waiting for you to come home. Yes. So, and there's this never-ending love and support from the people to, not just to you, but to all the members in the family. So yeah, he wants to extend his gratitude and how blessed he feels to have you all. Thank you. Thank you so much. Thank you, Langga. Yan po mga tambay. Yan po ang report po sa atin ni Ma'am Kitty sa sitwasyon po at kalagayan po ng ating mahal na dating Pangulong Duterte. Sa kabila po siyempre po nalulungkot po ang ating dating Pangulong Duterte dahil po ayon na rin po kay Ma'am Veronica Kitty na yung kalungkutan po ay dahil po nagpahayag po ng kalungkutan din kahit pa paano ang dating Pangulong Duterte kasi nag-uwian na po kasi, di ba? Yung karamihan po ng kanyang mga anak ay nakauwi na po, di ba? Wala na po doon ang Vice President, si Congressman Pulong at si Mayor Baste dahil nga po sa kanila rin po mga obligasyon at trabaho. Pero sa kabila noon, siyempre po, ang dating Pangulong Duterte ay maayos at okay naman daw po. At siyempre po, ang pamilya po ay nahandun po. At siyempre po, yung blessed po ang dating Pangulong Duterte dahil po lahat po ng kanyang pamilya ay talagang ang pagmamahal po ay bumubuhos po sa kanya ang buong suporta ng pamilya. Kaya nga po nagkakaroon po sila ng mga rotation di po ba? Yung rotation po ng pagbisita at pag-aalaga sa dating Pangulong Duterte. Siyempre po, sa kabila po ng kalungkutan ng dating Pangulong Duterte ay nahandyan po yung suporta. Siyempre po, hindi lang po ang pagmamahal ng pamilya at pagmamahal po ng majority po ng mga Pilipino, mga kabayan. Lalong-lalo po ang ating mga kababayang OFW na nandun po sa Dahid. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin at kasama po nandun po sila Attorney Roque, di po ba? Na talagang sumusuporta at talagang umaasa tayo na isang araw po, mahigit 5 buwan na po ay makakauwi na po ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa dahil po sa ginawa po sa kanyang pamumulitika, mga kababayan. Kaya alam naman po natin ang ginawa po dyan administrasyon. Hindi po ba? Talagang hindi po nakakuha ng due process po yan, mga kababayan. Samantalang sila ngayon, bukang bibig po nila ang due process. Pero pagdating sa dating Pangulong Duterte, wala pong due process silang binigay. Pero pagka sila, mga kababayan, ay kailangan bigyan mo sila ng due process. Ganyan po katindi po ang mga tao na yan, mga kababayan. At umaasa naman po tayo, siyempre po na makakamtan po ang katarungan. At siyempre po ang mananaig po ay siyempre po ang katotohanan. Hindi po ang mga gawa-gawa at bintang, mga kababayan. Lalong-lalo itong mga nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Siyempre po mga tambay, tayo po ang napaka-importante po at mabisa po nating pwedeng gawing pagtulong sa ating dating Pangulong Duterte ay ang ating pong mga panalangin. Napaka-importante po yan. Napaka-bisa po yan na sandata, mga kabayan. Lalo-lalo po sa kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong edad. Siyempre po, napaka-importante po na pagsamasamahin po natin ating mga dasal at panalangin na siya po'y maingatan. At siyempre po, lalo-lalo po ang kanyang kalusugan. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Magsama-sama po tayo mga kabayan. Nagsama po natin panalangin ang ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po, lagi po siyang aluwin. Lagi po siyang pasayahin sa kabila ng pinagdadaanan niya. Ay hindi po sana siya ma-stress, mga kabayan. At talagang nahandun pa rin po yung sinasabing pag-asa. May pag-asa po para sa ating dating Pangulong Duterte. Makukuha niya po ang katarungan at makakauwi po siya sa tulong po't awa ng ating Panginoon. Makakauwi po ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal at panalangin po natin sa ating pong dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte po, mga kabayan. Thank you po. Ingat po. Ingat po tayo mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magpaalam, shoutout mo muna mga tambay sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At siyempre po sa mga tumatangkilik po sa inyong tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok, maraming salamat po.
At syempre po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyo kay Bay Chichiako, Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio na Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, si Annie Jo, Chudorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po mga tambay sa mga tulong at biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po mga kabayan. Tayo rin po yung mag-ingat at tayo po yung magdasal ng tayo po yung maingatan kasama po ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po. Patuloy po tayong manalangin at magdasal para po sa kaligtasan ng dating Pangulong Duterte. Bye-bye. Ingat po.